Mga boss, tingnan ninyo itong Amaron battery na ito. Noong January 10, 2026 na in-upload ko itong battery na ito sa channel, ang dahilan kung bakit napunta sa akin, pinapacharge lang ito ng customer. Pero ang hindi ko inakala, hanggang ngayon August 2026 na, hindi pa rin ito nababalikan ng may-ari. So halos 7 months na itong nakatingga at nagpapahinga. At dahil matagal na rin ang lumipas, naisipan kong itest ulit gamit ang battery analyzer. At mga boss, 25cc lang ang lumabas, 11.84 volts, SOH niya ay 0%, SOC 0%, resistance 93.63 milliohm, at ang recommendation ng battery analyzer ay charge retest. Kaya ang tanong natin ngayon, ano na ba talaga ang kondisyon ng Amaron battery pagkatapos ng halos 7 months na nakatingga? Patay na ba talaga? O may pag-asa pa itong bumalik pagkatapos ma-charge? Alamin natin hanggang dulo. Magandang araw mga boss, welcome back ulit dito sa tip ni Kuya RM kung saan pag-uusapan natin ang mga totoong karanasan, tips at actual practical na information na pwedeng makatulong sa atin sa araw-araw. Itong battery na hawak natin ngayon ay isang Amaron battery na naunang na-feature natin noong January 10, 2026. Pinapacharge lang ito noon ng customer. Pero dahil hindi na ito nabalikan, naiwan lang dito at ngayon August na, so naisip ko, bakit kaya hindi natin i-check ulit? Hindi natin puhulaan ang kondisyon nito. Gagamit po tayo ng battery analyzer para makita natin kung ano talaga ang reading niya ngayon. So okay mga boss, ito na ang ating unang test. So gamitin natin itong battery tester o battery analyzer. So ikakabit natin ang battery analyzer. Ang plus sign, itong kulay pula na alligator clip ng battery tester o battery analyzer, ito po yun ha, ito. Dito natin kakabit sa plus sign dyan. Dito sa pulo. Sa polarity ng isang battery, pagayaan, yan. At itong kulay itim naman na alligator clip ng battery tester o battery analyzer, ito po ang alligator clip ha na sinasabi ko, ito po. Alright? Kakabit natin dito sa negative polo o negative polarity ng isang battery. Ito po ang polarity o terminal ng battery. Kakabit natin pagayaan. So, kusa na pong magto-turn on ng ating tester o battery analyzer. Ito po. 11.83 volts. So, 84 po yan kanina. So, nagbaba siya ng konti. So, titingnan natin ang kanyang tinatawag na CCA, SOH, SOC, resistance. Okay? Subtap natin ang okay. So, battery test. Regular flooded. CCA. So, isit up lang natin siya sa 500 ampere rating. Alright? Tap natin ang okay. So, testing na siya. So, titigan ng mabuti. Huwag kukurap. Boom! Pansinin natin mga boss. Meron siyang 25 CCA at meron siyang 11.82 volts. Kanina, 11.84 volts po ito. So, nagbawas ng konti. Ang SOH niya ay 0%. Ang SOC ay 0%. Ang R, ibig sabihin ng R ay resistance, 93.63 milliohm. So, ang nakalagay dito ay charge retest. So, kulay yellow ang light indicator ng ating battery tester o battery analyzer. So, kapag kaganyan, charge retest po talaga ang lumalabas dito sa resulta. Okay? Kapag ito ay dito sa pinakaunang light indicator na kulay green, magi-green po yan, ibig sabihin goods tong battery nito. Ang lumalabas dito ay hindi na charge retest, good battery na po. Sana maliwanag. At ang analyzer ay nagbigay ng charge retest. Ito na po, charge retest po. Ngayon, isa-isahin natin kung ano ang ibig sabihin ng mga numbers na ito. So una, ito 11.82 volts. Hindi ibig sabihin na may 11.82 volts pa ang battery, automatic na okay pa ito. Mahalagang tandaan natin na ang voltage lang ay hindi sapat para malaman ang overall condition ng isang battery. Kaya gumagamit tayo ng battery analyzer. Alright? Ngayon, tingnan natin itong dalawang importanteng reading. SOH at SOC. Ito po. SOH at SOC. Ang SOH, ito po, o state of health ay indikasyon ng health o kakayahan ng battery kumpara sa expected starting performance nito. Okay? Dito sa test natin ngayon, ang SOH niya ay 0%. Samantala ang SOC ito po o state of charge ay nagsasabi kung gaano ka-charge ang battery.
Kaya malinaw na nasa kasalukuyang kondisyon ng battery, hindi maganda ang starting reading niya. Pero may isang importanteng bagay. Makikita ninyo sa analyzer, charge retest. Ayan po. Hindi ibig sabihin natin na dapat agad tapusin ang diagnose sa unang test. Dahil maaaring sobrang baba ng charge level ng battery, kailangan muna itong ma-charge ng maayos at pagkatapos ay i-retest. At doon natin makikita kung may improvement ba sa performance. Okay? So saglit lang mga boss, uupo lang ako at ako'y nangangawit ng aking puwit. Lapag ko muna yan kung ako upuan. So ayan, nakaupo na po tayo. So back to the topic na tayo. So tanggalin na natin muna ito. Mga boss, isipin ninyo, halos 7 months itong hindi ginagamit. Kapag ang lead acid automotive battery ay matagal na nakatingga ng hindi ginagamit at hindi napapanatili ang tamang state of charge, pwedeng bumaba ng husto ang charge nito. At kapag matagal na mababa ang charge, maaaring magkaroon ng permanenteng pagbabago sa loob ng battery na maaaring makaapekto sa capacity at starting performance. Kaya hindi magandang practice na bumili o magkaroon ng battery tapos iiwan lang ng matagal na walang maintenance o periodic checking. Pero sa case natin ngayon, hindi pa natin masasabi na totally dead na ito. Bakit? Dahil ang battery analyzer mismo ang nagsasabing charge retest. Kaya kailangan nating bigyan ng pagkakataon sa pamamagitan ng proper charging at pagkatapos ay test ulit. At ito ang magandang tip na gusto kong iwan sa inyo. Kung mayroon kayong extra battery sa bahay, lumang battery, spare battery o battery na hindi ginagamit ng matagal, huwag ninyo itong basta iwan lang ng maraming buwan. Mas mabuting regular itong i-check at kung kinakailangan gumamit ng tamang battery charger at sundin ang recommended charging procedure para sa battery. Importante rin na huwag basta-basta magdesisyon na may 12 volts pa naman, okay pa yan. Hindi ganon kasimple ang battery. Pwedeng may voltage pero mahina na ang actual starting capability. Kaya malaking tulong ang battery analyzer dahil nakikita natin ang iba't ibang parameters tulad ng voltage, CCA, SOH, SOC at resistance o internal resistance. Ang current reading niya ay, yun na nga po, 25 CCA, 11.82 volts, SOH 0%, SOC 0%, ang R, ibig sabihin ng R ay resistance, 93.63 milliohm. At recommendation ng battery tester o battery analyzer ay charge retest. So hindi muna tayo magkukonclude. Ang next step natin ay charging. Pagkatapos ng proper charging, kailangan nating bigyan ng sapat na resting period bago natin gawin ang final test. Dahil ang gusto nating malaman ay may ibabalik pa bang performance ang battery pagkatapos ma-charge? At iyon ang mas interesting. Kaya kung gusto ninyong malaman ang magiging resulta ng Amaron battery na ito, pagkatapos ng charging at retest, abangan ninyo ang susunod na update at isang importanteng reminder mga boss. Ang result ng battery analyzer ay isang diagnostic guide lamang. Hindi ibig sabihin na kapag lumabas na SOH 0% ay automatic na wala ng pag-asa ang battery. At hindi rin ibig sabihin na kapag maganda ang voltage, guaranteed na good battery na ito. Kailangan nating tingnan ang buong picture, voltage, CCA, SOH, SOC, resistance o internal resistance, at higit sa lahat kung paano nagre-react ang battery pagkatapos ng proper charging at testing period. Kaya dito sa channel natin, hanggat maaari, ipinapakita natin ang before and after testing para mas makita natin ang actual behavior ng battery. Kaya mga boss, kung nagustuhan ninyo ang ganitong klaseng real life battery test at tips, malaking tulong kung i-like ninyo ang video at kung bago pa lang kayo dito sa tip ni Kuya RM, huwag kalimutan mag-subscribe. I-click ninyo rin ang notification bell para updated kayo sa mga susunod nating battery testing, tips, tutorials at mga actual na experience. At kung may battery din kayo na matagal lang nakatingga, sabihin ninyo sa comments gaano na katagal nakatingga ang battery ninyo at ano ang naging resulta ng i-test ninyo. At syempre, abangan ninyo ang charging at retest ng Amaron battery na ito
para makita natin kung may pag-asa pa bang bumalik ang performance nito. Ako si Kuya RM, maraming salamat sa panonood, stay safe, alagaan ang battery at hanggang sa susunod nating video.